everyone! Hello po, mga mahal ko dyan. Ako, eto na talaga tayo. Magandang gabi po sa inyo lahat. Welcome for our first episode, finally, ng ating podcast. Diba? Podcast, and of course, hindi lamang podcast kasi na-air din tayo sa ating radio station. Ayan. So, welcome po sa ating programang Bayan Stories Podcast hosted by your one and only mahal DJ Cariñosa. It's an honor kasi kasama po natin ngayon ang isa sa mga unang nakilala ko talaga dito sa Dubai. Isa siyang influencer. Yung mga influencers. This portion is brought to you by... Siyempre, isa siyang influencer at hindi lamang siya yung kasama natin kasi kasama din niya ang kanyang partner in life, the one and only Mayumi! And... Mayunite, everybody! Mayunite! Like that. And syempre, we have Manuel! Diba? Ano pala to Tatlong M pala tayo ngayong gabi. Oo, Mel, or si Mahal, Mayumi, and Manuel. Ganahan ko ato. Uy, kagilok. Man, alam mo ba yung expression na yun? Parang kinikilit parang. Ay, nakakakilit. But anyways, do you have any for now, if you want to say something, an opening remarks? Actually, guys, kasi host si Mayumi. Ayan, she's a host, she's an influencer, and of course, she's a mom. Ikaw na magkwento and all. So anyways, your mic is your mic. Ladies and gentlemen. Ayun, good day, everybody. This is Mary Mayumi Cruz, and I've been here in the UAE for 9 years. Grabe. 9 years? Proud to be expat dito sa UAE. And of course, I'm working here full-time, and at the same time, we're so privileged enough to have the opportunity to, to be able to join the milestone events ng ating mga kababayan dito sa UAE as a host, and of course, to be able to promote brands here in the UAE. And of course, hindi magiging kompleto ang isang Mayumi kung walang Manuel. So, yun, syempre, ang host, hindi siya kompleto pag wala siyang spinner and DJ. So, siya ang DJ ng aking buhay. DJ Manuel, gotta go. DJ Manuel, pasok. So, yun na nga. Hello sa inyo lahat. Ako ulit si Manuel. Kung hindi nyo pa nakilala. So, si Mayumi is 9 years. Ako naman 10 years na dito. It's an honor. Nag-meet kami sa online, no? Ay, gusto ko yan. Hindi ko pa tinatanong. Pero, Grabe naman. konting backstory lang. Okay. Wag muna. Wag muna. sige, go. Go. Konting backstory lang. Nag-meet kami nung hindi ko pa girlfriend ko na asawa ko na ngayon. Tapos yung Mayumi Hosting, which is yung pangalan nung Company namin. company namin. Nag-start siya dahil lang sa Sa anak namin. sa anak namin. Ang pangalan niya si Mayumi. So ano talaga ang name mo? Kaya sa social media, Mary Mayumi Cruz, because it represents the three of us. My name is Mary, tapos si Yumi is Parang Mayumi, ngayon, and si Cruz, Mel. si Manuel. Hey. So, parang yung platform na yun is for us three. And then, hindi kasi malutong yung Mary. And then, akala nila ako si Mayumi. So, there is one guest na tumawag sa akin. Mayumi din. From then on, mas nakilala yung Mayumi. So, yun na lang yung tawag. And then, we asked our daughter na, well, it's okay, mommy will be called Mayumi. Siya, yeah, it's okay, mommy. At saka parang unique din kasi. Oo. Parang wala. Tsaka siya din naman magmamana. Yun. Ay, gusto ko yun. Diba? So, sa atin, dapat, may mama. May mama. Hey, ma'am. Ayun, para din meron din siyang, ano ba yun? Iba ka sa corporate world at saka iba ka din sa passion life mo. Outside corporate. Syempre, Yeah, dapat outside ganun. corporate. Ayan. Diba? Ganun po yung mga OFWs dito. Kung tayo dyan sa Pilipinas, mahilig tayo sa mga rocket ship. Dito, rocket is Dito rocket pa rin. rocket all the time. Rocket all the time. Meron Yeah. kaming group na Bisaya sila, guys. Actually, Mayumi is from... Cagayan de Oro City. City of Golden,
Friendship. Kaya ang inyong person ay friendly. Sa And- mukha or As a kaninang expression din usually kanang sa mga chada Chada kayo. Ayun. Si TJ Montero is, di ba? Is Cagayanon Taga- din also. Si Ayan. Pia I'm not sure. Pero Cagayan Japon. Yan. Si Sino pa, Manuel, sino pa? Si Manuel, taga Manila. 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 but City talaga. Last year, nakapunta ka sa amin. No? Oh, Ayun. after 9 years or 8 years 8 pala, years. sorry, yan naman tayo. ayusin mo. 9 years. So after being together of 8 years, nakarating na rin ako sa kanila last year. Last year. Oh, ay maganda yun. Totoo nga yung expression which is Chada. Chada talaga sa kanila. Wow, ilang beses ka na nakabisita Once. doon? Once. Once And talaga. first time niya ma-meet yung buong family. Parang meeting Pero may baby na kayo. May baby na nakasal. May baby. Nakasal na ako, parang baliktad siya, gano'n. Oo. Parang wala nang Hindi siya pamanhikan. Wala na. Basta kayo yun na yun. Mo na to. Wala ka lang choice, yung kaya mo. Ang asawa Wala na, na. parang gano'n. Okay. And speaking of which, dahil darating tayo sa puntong gano'n, yung mga kilig-kilig moments, syempre, ito talaga yung program natin, guys. FMR Confessions. So this time, si Kabayan Manuel muna. Paano kang napadpad? Paano kang, yung saan mo pagkalagpot? How di ka rabaw? Oo, paano kang nakapag-decide na pumunta ng Dubai? Yung OFW. Yung totoo. So yun, backstory ulit. Kaya naman tayo sa backstory. So 10 years ago, nakarating ako dito kasi wala talaga sa plano ko na mag OFW, na mag UAE in particular. Kasi wala talaga. But yun nga, going back 10 years ago, nandito kasi yung ex-girlfriend ko noon. Ayan na. Nung time na yun. Alam mo naman yan. Okay. Alam naman. So, okay. Confess ko Safe naman. naman. Safe ako doon. Okay. So yun, ayun, siya talaga actually ang isa sa mga compelling factor ba't ko na pinush, compelling, diba? Baka kasabot. Right? Sige, tatoy. Sige, tapos. Parang paiyak ka na. Saan humabol ka dito? O pumunta ako dito. To visit to vi- or to move? actually- To visit lang talaga, no decision of moving as Na-miss an mo na OFW. siya. Hindi kasi nag-apply na din ako ng time na yun. Kumbaga parang rin, like any other Pinoy or kababayan natin na parang nakipagsapalaran na rin. Oo. Ilang years, huwag na natin pag-usapan. Hi! Bigay na ako eh. So, originally, you're supposed to follow, Follow, papunta follow. ganon. Yeah. And then, nakipagsapalaran. Where did you land? Initially, I landed sa Abu Dhabi. Siguro nagstay ako doon mga 2 years, ganyan. Until, yun nga, nakilala ko si... Anong unang job mo? More on talaga, admin related. Admin, to? HR, Iba ganyan. talaga to pala. So kung sino, kasi di ba usually kapag ka nag-OFW ka, hi, Mayumi, nandiyan ka na pala sa Dubai. Bigyan mo akong trabaho. Oo, ganun. Ganyan, di ba? Refer mo ako, ganun. Oo, refer mo ako gano'n. So, masaya naman yung Masaya, iyong first, actually, fulfilling siya. Tapos at the same time, syempre, parang all new, bagong kakilala, bagong lugar, Yeah. bagong connection. Kasi lahat bago. Yeah. So, ayun, masaya siya. Tapos, unlike dun sa, kasi pag inisip natin, syempre, sige, nandun yung malungkot and all. Pero syempre, nandito ka na, parang make the most out of it. Kung parang Yes. So, yun. Wala namang regrets of moving. Wala naman. Ayusin mo. Okay, tumingin muna ako bago ako sumagot. Wala namang regrets. Mayos ka. Makuha ka sa tingin. Ikaw naman, Mi. Malalaman ng immigration. Joke. Chada. Oo. Syempre si Mayumi kasi she's a host. So how did you land here in Dubai? So para kasing na-burnout ako sa sa work ko sa Pilipinas because Ano work mo sa Philippines, Mi? before coming here parang OM na ako doon eh. So Wow. parang operations manager. Wala ka na. Hindi mo alam yun. OMG lang alam ko. OMG. So, nag-OM ayun, ka doon? parang napagod ako. Like, parang feeling ko 10 yung anak ko doon. So, pero,
Parang nung ano pa Umiiyak ako, na siya, oh. Siya pala yung iyak, Ano alam mo ha. sa loob ko talaga all this time, gusto ko talagang mag-abroad. Pero hindi ko alam paano siya ma-push. Kasi syempre, ano naman tayo sa Philippines, hindi naman tayo mayaman. And all, wala tayong mga, alam mo yun, magbaback up sa atin. So, ayun, parang andun yung linger na, na ambition ko to go to abroad. But before that, coming in here, nasa isang parang distribution company. So, lagi akong Caraga, Davao. Bubiyahe. Yes, and then feeling ko, parang hindi ko na-enjoy yung life ko. So, ayun, that's the time parang na-burnout ako. Sabi ko lang kay mama, next week, pupunta ako Dubai. Ganun lang. Sana, paano mong ginawa yun? Sir, Kasi, nag-book ka ng, kasi yung backstory, may ex kasi ako, no. May travel kami sa Hong Kong together with his entire family. Hello, love, goodbye, diba? Okay, lalam ko ba? Tapos doon, parang tinake ko na din, parang nagkataon, tapos tinake ko na yung opportunity na from Hong Kong, diretso Dubai. Like, wala talaga akong kakilala and all. Parang sabi ko lang kay mama na, gusto ko lang live my life, ganun. Kasi, go diba with sa the social flow. media, makikita mo, may schoolmate ako na nakita ko siya, ang ganda ng places na to. So, ayun, parang may ipon si auntie, so ayun na, Tapos tinulungan din ako ng ate ko nun. I mean, tita ko pala. Auntie or tita ko pala Auntie. siya. So when you landed here, ikaw lang mag-isa or Yeah. meron kang kakilala dito na? Ano lang, wala tayo akong friend and all na, Wow. ko lang siya parang schoolmate ko sila sa school dati. Tapos, parang, gusto kong mag-Dubai, ganun. Paano ba siya? Padala lang ng pera tapos visa agad. Tapos, ayun na. So paano yun, Mi? Ano yung first job mo dito? Ang first job ko talaga na nabisahan ako, no? Nabisahan ako siya. Nasa ako, legal marketing executive. So, sa law firm talaga siya. Tapos, ayun, after nun, yan na, yung company ko ngayon, it's been long time. Wow. Parang na 8 years na ata ako So dyan. regular, ka na talaga dyan? na, kung sa Bisaya pa, nangugat na yung Oo. nangugat na yun. Oo, parang from, I started sa secretary, tas ngayon parang, OM ulit. ayun. So, Pero tanong ko lang, have you ever experienced you both na yung nagtrabaho? Kasi di ba may mga moments in time na hindi naman palaging mataas yung work natin, na nasa ganitong level tayo ng work, na good thing na matagal na yung kayo company. dito. Oo. Pero have you ever experienced yung talagang mga bababang labor work na yung mga the usual talaga na ating mga kabayan na mga domestic helper, mga ganyan, naglilinis, di ba? Yung racket ka dyan. Meron ba kayong mga ganong racket, Me? To be frankly speaking, nung pagdating ko dito, syempre I have nobody, right? Oo. So, ang goal ko lang is to ipon, ng bahay sa mama ko. So, kahit yan, cleaner, kahit crew and everything, wala akong pili, kakagatin ko talaga. But then, meron palang yung experience mo sa Pilipinas. Parang naman tayo ni Lord dun sa Pilipinas, na hone tayo. So, ako, meron palang gano'n. Pero for me, it's up to the person how you elevate yourself. Kasi syempre, kahit mag-graduate kayo ng 4 years and all, kung hindi mo alam paano ibenta yung self mo, wala, ka talaga, makakalan ka ng job na parang hindi swak sa personality. Siguro as a OFW, ang hindi ko expect yung living condition sa Dubai. Oo, kasi parang when I land here, like, lavish tingin mo sa diba? Yes! Lifestyle, like, ganun, like, man, this is it. Tapos pagdating ko, like, pag-open ko sa sa tinitirhan ko dati, like, ay, grabe. Like, talaga, partition. Very far from the lavish, Yes. So, parang etong natin, no? So, parang 2 bunk bed. Tapos, eto na yung So, tapos dalawa pa kami sa ilalim ng ang tinatawag nila na first at saka second. Pag nasa baba ka, parang naka-LL ka sa buhay. Pag nasa taas kayo, yung mga kasi mas mahal yung sa bed space sa baba sa bunk bed. So, yun siguro yung parang naranasan ko na I did not expect na ganito pa yung living condition dito. Ganon. Yun siguro yung parang makaka-relate ako sa lahat ng OFW talaga. Kasi mahal ang cost of living. Back to you. Share mo. Ikaw naman. Oo. Share. Paano yung Yung naman.
Paano yung struggle mo dito nung nag-umpisa biglang ka? Nung umpisa. Luckily kasi sa case ko naman, kasi pagdating ko, sa kanya kasi wala pang work, kumbaga dito Siya pa kasi siya lang talaga Oo, siya lang mag-isa eh. talaga. Oo. Doon sa part na walang kakilala, walang kamag-anak. Siyempre, Doon nandyan. ang pagkakaparehas namin. Ang pagkakaiba lang, sa akin kasi pagdating ko dito, may inaasahan akong trabaho. Yeah. Oo, tapos nasa, hotel industry ako. So kapag hotel industry kasi, nandyan yung Accommodation. provided yung accommodation. So, mas madali. Food. Somehow, mas madaling mag-adjust, ganyan. Kasi nga, nandun yung transition na may malilipatan ka, sa kanya. Yun lang yung mahirap. Oo, exactly. Siguro yung yung nawalan ka ng work, yun siguro yung parang Yung parang Yung isa parang sa... OFW, Oo. Siguro, yun. How long? Nawalan ka ng work? Paano? Charot ba? Bakit and how? Bakit? Bakit nawalan ng work? Ako nawalan ng work. Ilang months yun nga. So after ko nung first job ko sa Abu Dhabi, which is nagtagal ako ng 2 years, yun nga nawalan ng work. Kasi nung time na yun, ang sabi lang ng company na, hindi siya layoff parang Redundancy. redundancy, exactly. Hindi mo yun alam. Hindi mo yun alam. Sabihin ko na nga lang sana relocation So, redundancy, yun. Sabi ko, okay, siguro, pero okay, alis, ganon. Tsaka ako nag-move ng Dubai. Kasi nung time na yun, ko na rin siya nagkakilala na rin kami, tapos jowa na rin. So parang all the more na nag-make sense sa akin, okay, sige, mag-Dubai naman ako. Kasi back then, ayoko rin talaga ng Dubai. Gusto ko talaga sa Abu Dhabi. Kasi nga yung laid back lang. Simple, Chill lang, Exactly. very chill So, lang. ang alam ko talaga, once lumipat ka ng Dubai, nandyan yung fast moving, yung... Yes. Yeah. So if you want to know kung ano yung difference ng Dubai and Abu Dhabi, it's more of like you're from Davao, tapos pumunta ka ng Manila. Exactly. Yeah. Tama Ganon. Oo, na simple lang talaga. Very quiet. They have naman their own happenings. Masaya naman. Maraming tao. But they have their like, gusto ko na lang matulog. Ganon. ganyan. Kasi pag sa Dubai ka, like the traffic, sobrang their daming EDSA, nangyayari. parang ganon. Ang dami. Parang, anong araw na ba ngayon? Biglang, Biglang... ng araw, ganon. ganon, di ba? So, kaya lumipat ka ng Dubai. Yun. Tapos doon ako naghanap. Lumipat siya ng Dubai dahil kay Mayumi. Babae na naman. Yung banks ko madadagdagan. So yun. Ayan. So fast forward, paglipat ng Dubai, ngitag work. Hirap. Doon ko rin na-realize na ang hirap din talaga maghanap ng trabaho. Kasi parang, it took me like, parang 5 months 5 na. months. O 5 months. As in, apply dito, online, ganyan. Awa ng Diyos, di naman tayo tumating dun sa I mean, wala akong problema sa mga nag-walk-in. Kasi, para sa mga kababayan natin na nasa Pinay na gusto kong dito. Yung iba talaga, saludo ko yung Perseverance. Yung walk-in, yung Oh, papasok walk-in, talaga sa shop, sa exactly. company na Sin abot mag-a-apply ako. Yeah. Luckily, sa case ko, hindi ako umabot sa ganun. Online lang, tapos natawagan, ganyan. Iba naman talaga. Kasi dito sa country na nasan tayo, aminin man natin, mas madami talagang opportunity for us, Yes. mga EBAB. Ayun. Babab. EBAB. Ganun. Siguro sa industry niya, mostly kakompetensya mo lang is mga EBAB, no? Kasi nga admin, so talagang dito HR. naman, mas preferred talaga ang Hindi naman sa sinasabi kong, ang tawag doon, sexist ba o ano? No, wala naman. Wala naman. oo. Pero Ganun lang talaga, mas preferred lang nila yung babae. Oo, kasi 'di ba, pagka babae when it comes to admin, masyado tayong makulikot, ganyan, yung mga Pero surprisingly, si Manuel yan. ikaw naman yung Yung parang, ayoko ang na. bago. Ayoko na. oo, kaya bagay sa kanya yung mga ganyan. Kaya kayo naging kasi sabi na opposite attract. Day. Ayan. So, kanina, napag-usapan natin yung mga hirap ng paano mag-apply, yung mga paano kayo nakapunta dito. So, ngayon naman, ano naman yung mga achievements? Kasi di ba may mga achievements, di ba? Yeah. You've been here for many years. 9. 9. Ikaw 10. So, in 10 years, sa'yo, Manuel, ano ba yung masasabi mo na talagang
I think okay ako. Kontento ba? May contentment ba? Reason. Sa buhay. Contentment. Malalim actually. I would say contented naman ako, pero, yun, may pero. Merong pero. Oo, actually. Kasi parang, syempre, andun, I believe, di lang naman ako, kumbaga in general, lahat tayo parang, kontento ka, pero kung may mas aangat pa, iangat mo. Oo. Pero para sa'yo, parang, ito, success ko na to. At the current moment. Oo. Ano yun sa'yo? Ano sa'yo? Yung after 10 years, yun nga, parang, syempre, unang-una, dumating ako dito, single. Tapos ngayon, may Triple na kayo. Dito ko nabuo yung pamilya ko. Tapos at the same time, dito rin ako nagkaroon. Kumbaga parang yung mga hidden talents. Kasi di ba yung sa hosting and all, parang Pwede ka palang maging pwede singer. pala, exactly. Yeah, Oo. Andyan pala yun si wifey na ano pala, na pwede pala ako maging backup. Oo, kung merong singer, merong backup dancer. Ganun. Sample. Biglang nagsasample. So, Oo. yun. Kumbaga parang na ano talaga, ang masasabi ko sa sarili ko na parang lumabas talaga ako ng comfort zone. Parang, Ayan. O, diba? Akala mo, when you were in the Philippines, you were very limited sa admin, very introverted, nonchalant. Eto ngayon, nandito na, nagsasalita. Kaya nga. Diba? Siguro si Manuel, gusto niya lang yung simpleng buhay. Ayun. Ganun siyang klase na person. No, parang kontento ka na sa, basta simple lang, makakain lang siya ng Parang yun ka, di ba? Before. So ngayon, it's like, I want more. Yeah. Ayan. Which is good. Lalo na may pamilya na, di ba? Yeah. Oo. And speaking of which, eto gusto ko malaman paano ko kayo nagkakilala? Kasi palagi sinasabi, di ba, nung makilala ko si Kuan. Ang tanong, eto na guys, FM Radio Confessions. Charas! Paano kayo nagkakilala? Ayusin mo. Ayusin mo daw. Common ground. Common Online friend. app. Actually, nagkakilala kami sa dating app. Ayan. So, Anong dating app? it's the Tinder. Ganun. Ayun, sa Tinder kami nagkakilala sa swipe right, left, and swipe it all. So, ayun, that was way back 2017 na. So, ayun, parang for me kasi, downloading that app, syempre, pag mag-isa ka, like mostly OFW, we tend to find yung cope-up mechanism natin para hindi tayo ma-homesick, di ba? So, for me naman, parang that time, ako kasi gusto ko nang may someone to run to, pagpagod ako, ikaw yung pahinga ko. This portion is brought to you. Oo, makahanap ng tahan. Hindi nga, nag-download nga ako. Nag-download nga ako, ayun. Tapos, I tried to date as much as I can. Yun naman yung parang, in honesty, nag-come forward naman. I try to date as much as I can. Just to find parang my other half. Ganun. Tapos nung Dubai pa yun parang in-adjust ko lang siya pa Abu Dhabi. Kasi pwede mong i-adjust. Okay. Yeah, pwede mong i-adjust yung proximity. Pwede pala ganun. No, so pag-adjust ko. Dahil Makati siya, in-adjust siya sa Abu. Uy, dahil. Maharap pala, sorry. Pakikat na lang yun. Makati. Uy, grabe. Hindi, syempre kasi. Pero umabot ng Abu Dhabi. Oo, kasi- Sabi niya, parang, I think the Dubai life is not for me. Oo, parang Hindi naghahanap ako ng... siguro kasi parang I tried to date other nationalities as well. But for me kasi iba pa rin yung pag-aalaga ng isang Pinoy. Asang bandera. Tapos ayun, syempre, so pag nung pag na yung level, may sa akin yung parang, ano nga yung pinaka-ultimatum like doon? Yung parang, super like. May super like kasi sa ultimatum like. Super like. Sabi ko, ay, may nag-super like. Ganun. Di nung nag-match na kami, no, sabi ko, anong mo, ang tawag nito, anong Facebook mo, So pagkita ko tumawag pa siya. Sabi niya, sabi niya, saan ka ngayon? Sabi niya, nasa boat ako, ganun. Sabi ko, may bangka ba dito? So sabi niya, oo, may bangka dito.
picturean ko, send ko tayo sa'yo, tapos magkita tayo. Ganun. Sobrang aggressive. Sabi ko, apaka-aggressive naman ng lalaking to. Siyempre, di ba sa atin, mga Bisaya? Hello, sa mga Bisaya dyan. Dito na kami na lang. So, mga Bisaya kasi, dyan. ewan ko for me, feeling ko kasi pag mga Tagalog, may mga playboy. Iba yung Bisaya, angas, ay, hindi ko pa sabihin pala. Tapos, ayun, parang, after 6 months, no. Ay, kasi pag check ko sa Facebook, may anak tsaka babae sa Facebook. Ayun. So, meron kasi akong, hindi to pwede kasi anak-anak. Pero hindi naman pala, single naman. Kumbaga, nausgahan niya kagad. Hiningan ko naman siya ng certificate of no marriage. Seryoso talaga. Senumar pala yun. Senro, iba pala yung Senro. Yung anak ko, pag in few years, magde-date na siya, dapat may sinumar ka talaga, girl. Wow. Kailangan talaga i-check mo muna. Oo, lalo na dito. Ayun naman sa Tinder. Thank you, Tinder. Yun. Ayan. So, in the years na nandito ka, with of course, may husband ka na, may daughter ka na, masasabi mo ba na I'm really successful in life? To be able to go home after a long, tiring day, tapos iyak na ako. Ayun, for me, having my own family at yung mama ko nandito, parang sobrang happy ko. Like, success na siya for me. At the same time, alam mo yung eagerness mo to earn more. Mas grabe kasi nung mga binata pa kami na sobrang kami mabarkada. So, hindi mo kami makikita na nasa bahay talaga. Kasi, like, ako yung magpa-plan na alis talaga lahat ng barkada. Punta tayo New York na Yes, yan. because kasi kaya Sayang naman yung leather jacket. Because you only live once. Yan talaga yung mantra ko. Because sabi ko, pag nag-Dubai ako, I need to make sure that I can live my life to the fullest. So, ginawa ko naman siya dito. Kaya nung nalaman kong buntis ako, parang hindi ako natuwa agad. Because I thought, natakot talaga ako kasi I thought it will be a hindrance. For me, hindi na ako magiging yolo-yolo. But it changes me talaga the perspective. Ang sarap palang maging nanay. Ganon. So, ayun, feeling ko, having your own family na, alam mo yung may people ka na sa hirap at ginawa nandun sila. Tapos nandito pa yung mami mo. Yes, Tama. oo. Wala siyang choice kasi unika-iha ako. Ay, okay. Ayun. So, you're an unika iha. Naman, Paglipat mo dito. shout out naman sa nanay ko. Shout out, nanay. Shout out, Ma. Maricel. Tama. Shout out naman sa nanay ko kasi she was able to sacrifice her life there kasi sobrang okay yung life ng mama ko dito. And for her to sacrifice her life and to take care of our daughter, grabe. Hindi kami makaka-racket ng racket kung wala si mama. Kaya, ma-shout out. Kung hindi dahil sa mga Hindi nanay, nanay. 'di ba? 'Di ba? Yan yung isa sa mga struggle hero kapag ko. kayo pareho kayo nagtatrabaho mag-asawa. Anak na, gano'n. Oo. Kasi ang lalo pa nandito kayo sa Dubai, Yes. OFW, sino mapag-iiwanan nyo? True. 'Di ba? Kaya kampante kami to go out, to make more living kasi andyan si mama. Ayan. Salamat mga ina. Yung ina ko. Eto lang, meron bang isang araw, isang gabi na sa inyong dalawa nakasabi talaga kayo, okay, we need to pack up and leave Dito sa Dubai? during Any instances like Any have you given had time? that time na talagang parang kailangan natin pumack up, gusto kong umuwi? Sa'yo, meron bang ganun? Na dumating ka sa point na sandali, magpa-pack up na ako, ayoko na. Siguro ngayong yung recent na sitwasyon ngayon dito. So, kasi para sa, di ba, parang siguro sa inyo dyan sa Pinas, alam nyo din naman, di ba, baka nabalitaan nyo na dito sa Middle East, medyo hindi tayo ganun ngayon. Ang sitwasyon is hindi stable. Oo. So yun, nag-usap kami, baka yun nga, at any given time, pag worst comes to worst, which is pag naman sana. yeah. Pero you're staying at the moment sa ngayon. For me, going back to your question, never talaga nasagi sa isip ko na umuwi. Never. I don't know why.
Pero UAE has been my home for 9 years. Kaya medyo naging emotion. I was like having one of my posts, like mga 4 a.m. emotions. 4 a.m. emotion. Ay sabi ko, shucks, parang yung UAE, binago ako dito. Yeah. Binago ako dito. Ako naging strong, na-create ng family, nag-open ng opportunities. At alam mo yung parang, yung inner child, Inner child, yung nag-heal. mga dreams ko, parang dito ko na Dito mo na Kaya fulfill. for us to have this kind of situation, sobrang nakakalungkot. Pero at the same Heartbreaking. time, we're so privileged enough to have this kind of governance. Kaya pag tatanungin mo ako, would there be a time na gusto mo nang umuwi? Parang wala pa. Wala pa. Oo, ako to ha. Oo. Ewan ko lang sa kanya. Oh, mag-usap silang dalawa mamaya. Pag-usapan niyo Natin yan. kayo sa next episode. Kaya abangan nyo talaga. Ayun. Pag-usapan niyo Oo. yan. Ayan. So, wala namang times in the past, not just now, but in the past, na parang gusto ko na mag-give up. Ayoko na. Gusto ko na umuwi ng Pilipinas. Yeah, I did. I You did did? one. Oo, kasi parang, syempre, doon sa Pilipinas, parang, for okay na yung life mo, no? Okay yung career mo, okay na din yung mga mo doon. Tapos pagdating mo dito, like, first day ko dito, di ko pa yun makalimutan. Yung kumain ako sa parang lang yun, dukot. Ano sa Tagalog ang dukot, oy? Totong. Totong. Oo. Tapos, lang yung boiled egg. Oo. Uso kasi dito yung sa rice cooker. Tapos doon mo ipapatong sa taas yung Oo. mga itlog. Parang kang nagbo-boarding house. Boiled Oo, egg. oo. Tapos parang, sabi ko, hala, sure ba itong ginawa ko sa buhay ko? And then, yung mga sa work siguro, yung sobrang stress ka. Kasi sa Pilipinas kasi, yung work natin doon is meron tayong mga KPI or mga JD na sinusunod natin. Kung bigyan ka man ng other task, dapat i-add yun. Ganun kaganda yung employment sa Pilipinas eh. Dito kasi kung kaya mong gawin, girl, secretary, president, Multitasking kaya and all. multitasking and also parang, tapos, ikaw na person, hindi ka pwedeng magreklamo kasi expat ka eh. This is not Pinili your, mo yun. yeah, this is not your home country. So, feeling mo, pag magreklamo ka, there are hundreds of people na Ang dami nakalive. pang OFW Yes. na Kaya pwedeng... parang mapapaisip ka din, parang, ang daming nangangarap nito. Yes. Tapos, Dami mo gusto. Yeah, i-give oo. up ko lang. girl, paglabas pa lang ng country natin, ang hirap na. Yun siguro. Yun siguro yung parang, Ayan. So ngayon naman, you're both happy with the relationship you built Hala. as a family, 'di ba? And then the relationship you have with your company as well. Oh. Anong masasabi mo sa mga OFWs or yung mga Pilipino ngayon na gustong maging OFWs? ayun, kung gusto nyo po, go lang. Go talaga. Hindi ako naniniwala na kailangan may backer ka, kailangan mayaman ka. Kasi I came from wala eh. Like, parang dreams ko lang. Feeling, ako kasi na person, pag may ginusto ako, gagawin ko talaga siya. So, kung gusto nyo po talagang mag-abroad and if you feel na dun kayo magiging successful, go for it. Kung nag-fail kayo, at least nasagot nyo na yung what Yes, if ninyo. oo. And ito yung talagang lagi kong sinasabi sa lahat ng nag-message sa akin kung paano mag-abroad. Tibayan nyo talaga yung self nyo. Like, wala kang other kakampi than yourself and God. And of course, dapat ready ka financially. Yorn. Kasi, dito kasi sa Dubai, madami ka namang friends, pero at the same time, lahat tayo may kanya-kanyang battle eh. Tapos lahat tayo may pera padala. So, for you to be able to burden one friend or stuff, ang hirap. Kaya ako pag nanghiram ako ng pera, sobrang nilulunok ko talaga yung pride ko. Kasi ang hirap talaga ng ng buhay. Ganun siguro, be ready with emotional and financially talaga. Wow. Ikaw naman man kasi 'di ba, you have been an OFW for 10 years. Anong masasabi mo sa kanila ngayon, lalong-lalo na sa mga tatay? Kasi tatay ka ni. Father! Father! Dada! Repeat ako. Repeat after me. Ulit nga. Okay. May ano Patok ka masasabi natin mo dyan. sa mga Pilipino na gustong maging OFW? Especially sa mga tatay. Mga tatay. Kasi nung pumunta naman ako dito, Single naman siya. single pa ako. Mm-mm. Tapos ngayon, natatay na nga ako. Siguro mas hanapin niyo yung rason ba kung baka parang
ang hirap kasi na ano nang magdedesisyon ka lang na pupunta ka or let's say, in general, not necessarily sa pagiging OFW, like, nagustuhan mo. Kung parang hanapin mo yung Core reason. core reason yung why mo, parang ganun. Tapos, yun nga, dahil tatay ka na, ang ma-advise ko lang, kapag nahanap mo yun yung magdadrive sa'yo para alam mo yun. Mas i-better mo yung ano mo. Siguro kasi we're privileged enough na parang dito natin Dito nabuo kayo yung family. nagkilala. Kasi if it's other way around, I don't think so na Ito kaya dito. kong maghiwalay kami. Tas, example, dito si Manuel, doon kami ng pamilya. Kasi ang sarap lumaki ng andyan yung both parents mo. Kasi ang hirap. Shout out dyan sa mga Shout out dyan! So, feeling ko, parang sobrang privileged kami. Thank you, Lord, for the blessing. Kaya kung uuwi man kami, dapat umuwi kaming lahat. Oo, syempre. Ganon. Walang maiiwan. Yes. Oo. Kaya dapat talaga, everyday, you need to create more memories with your family. Yun naman talaga lagi yung inaano namin sa anak namin. Like, we will spend time. Kahit racket ng racket, ang hirap. Kaya, saludo kami sa mga mommy and daddy Daddies. na andito na wala yung family. Kasi ang hirap. Wow! Hello, grabe naman talaga. Anyways, we are almost done sa ating sa episode for tonight. Ito lang, anything else dagdag nyo na gusto nyong sabihin sa mga nanonood, sa mga nakikinig ngayon, mapa from the Philippines man or whoever are here na nandito sa Dubai or OFWs. Ano lang, laban lang tayo. Kasi parang, Laban wala lang. ka naman choice eh. Di ka mayaman. Laban lang. Oo, dami kang utang. Gastador ka. Lahat na. Oo. Realidad. Oo. Ikaw, Mi. Ako naman, just continue to believe in yourself. Kasi feeling ko pag ikaw may believe ka sa sarili mo, ang daming opportunities na magbubukas eh. For me, sa hosting, hindi ko naman alam na there's more money in passion. So, dati parang Bisaya ka, 'di ba, yung pronunciation mo ang hirap. Pero pag naniwala ka sa self mo, ayun, ang daming doors of opportunities. You just need to explore your skills, your capabilities. And of course, always pag feeling mo na hindi ka nagsha-shine sa area na to, baka hindi ka diyan. Yun. Baka meron pang igaganda pa yung life mo. Hanapin mo lang yung ibang pintuan na magbubukas sa'yo. Ayun. Tsaka for me, last one, always share your blessing. Yun talaga, pag nag-share, especially sa family mo, pag nag-share ka talaga, grabe yung balik din. Mas ng parang mas blessing. madaling pumasok yung blessing. Blessing sa'yo. Good karma. Yes, Parang ganun. correct. Yun talaga yung And kung nag-overflow na yung blessing mo, Mas always madaling, share. Kahit hindi sa family mo, kahit sa mga people around Tsaka not us. necessarily na finances and all. Mag-share ka like, di ba, ano ba naman yung... Oo, syempre kung kapitbahay lang kami, mag-share ako ng tutong. Yeah. Biglang, Mi, meron ka pa bang itlog dyan? Ayun. Kasi dito sa UA, I didn't know that even your hello, kamusta ka, it has a big impact on the person. Especially sa mga mother community here sa UAE. Nung naging mama ko, sabi ko, grabe, ang dami palang not privileged yung mga parents dito na undocumented sila. May na-met pa kaming before na nabuntis siya, wala siyang insurance, wala silang makain, and ang dami naming na-meet na na mga mommies na gano'n. And sabi ko, sobrang sarap na makatulong. Kahit hindi nyo, kami talaga, tumutulong kami pero hindi namin siya ina-advertise. Pero the moment you help a person, lagi talagang may good karma, no? Amen. Ayun. It's a blessing. Kaya laban mga mommy dito. Laban lang mga Mi. Ayan. Oh, eto na, panghuli. Oo. Oo, kung meron kayong, I'm sure meron kayong mga team song dyan. Oo, syempre. Kung meron kayong gustong, yung gusto nating i-play, of course, syempre, nakikinig yung mga, at saka nanonood, yung mga mahal natin dyan.
sa FM Radio Confessions at saka sa Kabayan Stories Podcast, ano yung gusto nyong i-request na kanta? What's your song? Ako. Ay, oo naman. May pa-raise lang Huwag eh. ka na muna. Yung natanda mo yung Bisaya song na. Ano yun? Yung... Siguraduhagong maninagman ka. Asam na natin ka. Paglugoy ka duwa-duwa. Ayun, paborito yun. Kahit di mo memorize. Yung song ko pala, hindi namin na. So, yun yung team song niya. Parang yun yung lagi niyang kinakanta sa akin. Gusto ko yung meaning ng song ba? So, yung meaning kasi ng song, Bisaya song siya. oo. So, dapat kung magiging kami, parang dapat sure ka na Walang tayo talaga. paligoy-ligoy. Walang paligoy-ligoy. So, ganun. Ako naman yung recent na gusto ko is yung Tahanan. Ano ba yun? Sino kumanta? Yung ginawa nating TikTok. Nanan mo ako. Okay. Di Sige, magbabago. Di ba? Ay! Anyways, thank you so much. Thank you, Thank DJ you, Mel. Manuel. Thank Thank you you. so much. Daghang salamat. Daghang kayong salamat. It's an honor. It's an honor. It's an honor. Anyways, mga mahal, that's it for tonight. Grabe naman talaga. Syempre, iba talaga yung mga kabayan natin dito. Ang dami pong mga pinagdadaanan sa mga mahal natin dyan sa Pilipinas na talaga namang sumusubaybay. Syempre, sa kwento din ng buhay ng mga pamilya nila na nandito. Syempre, mga kaibigan, mga kakilala at sino-sino pa. Let's listen and hear more of our OFWs, yung mga kabayan stories po natin. Dito lang sa KSB, mga KSB na kami ngayon. Ayan, syempre po, this is the home for every kabayan. Good night!